Janen Gutierrez puts faith in ABS-CBN. They know what's best for me. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Kumpiyansa ang aktres na si Janen Gutierrez na ipagpapatuloy ng ABS-CBN ang kanyang mga exciting na proyekto sa pag-renew niya ng kanyang kontrata sa network. I feel like they would know better than what I can even imagine for myself. Kasi yung dirty linen, di ko maiisip na may ganoong rule, Gutierrez told reporters. So para ngayon, full faith talaga ako na they know what's best for me. So kahit ano game ako, she added. Bagamat hindi pa siya kung anong papel ang gusto niyang gampanan, sinabi ni Gutierrez na alam niyang gagawa ang network ng mga tamang kwento para sa kanya. Hopefully, I am assured naman and sa caliber naman ng kwento natin dito sa ABS-CBN. And of course, sa Dreamscape family ko, which I am so grateful for. Sir Deo, thank you po. I look forward to any role na i-offer nila sa akin. Kasi siguradong maganda, she said. Ilan sa mga artistang gusto niyang makatrabaho ay sina Jody Santa Maria, Aiza Calzado, Angel Locsin, Ann Cortez at Maricel Soriano. Sa buong pagpapanatili niya sa network, nakagawa si Gutierrez ng iba't ibang serye tulad ng Marry Me, Marry You at Sleep With Me. Ngunit siya ay tunay na gumagawa ng kanyang marka sa kanyang pinangunahang papel na Dirty Linen na umani ng mga international na papuri. At sa kabilang banda, Michelle D. Papa P. look-alike. Oliver Mueller pumunta sa first date sa Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At ang abogado ng Cebu na si Oliver Mueller ay humarap bilang mga bisita sa April 6, 2024 episode ng It's Showtime, Sparkle Jamie Artist via Instagram Manila, Philippines. Nakipag-usap kaagad si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at abogado ng Cebu na si Oliver Mueller at natuklasan ang magkaparehong interes sa marine biology. Sa kanilang date kamakailan, pinili ng actress beauty queen ang kamukha ni Piolo Pascual sa special na edition ng nakaraang linggo ng Especially For You, ang dating search ng noontime show na It's Showtime. Si Michelle at ang kanyang ina si Miss International 1979 Melanie Marquez ang mga special na bisita ng sikat na segment ng pakikipag-date. Tinulungan ni Melanie ang kanyang anak na pumili sa tatlong searchy na kinabibilangan ng 31 anyos na abogado. Ito ay isang napakagandang unang pizza, remark ni Michelle. Ang video ng kanilang unang date ay pinalabas sa episode kahapon ng Showtime na minarkahan ng isang linggo mula nang nagsimula itong palabas ang episode nito sa Jamie 7 noong April 6. Ang noontime show ay sabay-sabay na ipinalabas sa JTV, ang sister channel ng Jamie 7, sa isang romantikong candlelight setup na napapalibutan ng mga bulaklak. Nag-usap sina Michelle at Oliver sa isa't isa at natuklasan ang ilang makakatulad na interest. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga tattoo at kwento at napagtanto ko na mayroon siyang kasaysayan sa marine biology, sabi ni Michelle. Fun fact, iyon ang dapat kong maging, dagdag niya. Samantala, si Oliver ay sabik na maka-score ng isa pang date sa Filipina beauty queen. Napakatalino ni Michelle, napakadaling kausap. I'd love to get to know her more, aniya. Pinasasalamatan ni Michelle ang Cebuano looker na sa Takeres sa pagsalay sa show. Napasin niya kung paano nagbigay ng mga palabas tulad ng It's Showtime ng pagkakataong makakilala ng mga bagong tao. Sa palagay ko, natutunugan natin ang mga pinakahangahangang tao sa mga hindi inaasahang paraan. Sabi niya, si Oliver naman ay pinuri si Michelle. Maraming salamat sa date, sa paglalaan ng oras. You are a lovely person. I'd love to know more. I do wish you all the best with your career at inyong mahal na pamilya. Habang sa kabilang balita naman, slide sa bagong bahay ni Kathryn Bernardo kinaaaliwan ng netizens. Bit na bit ng mga netizens ang slide at elevator sa bagong gawang bahay ng kapamilya star na si Kathryn Bernardo. Marami ang naglalabas ang video na ngayon sa social media nakuha mula sa nagdaang house party warming ng kapamilya actress na dinaluhan ng mga artista at mga kilalang personalidad. Bukod sa mga hinangaang artista, ang talagang kinaaaliwan ng mga netizens ay ang slide sa tabi ng hagdan ng bagong bahay ni Kathryn at ang napakaganda nitong elevator. Sa katunayan, viral na nga ang Instagram story ng kaibigan nitong si Trina Goytinko kung saan makikita ang aktres na ini-enjoy ang pagsasakay sa slide. The coolest in-house slide ever, say ni Trina sa post. Umani naman ito ng salit-saling reaksyon mula sa netizens ang pagkakaroon ng slide ni Kathryn sa kanilang bahay.
Ang saya-saya na ni Kat ngayon, nakakatuwa naman at mas masaya kasi kasama niya yung mga taong mahal niya at dumagdag pa si Alden na lately isa din sa nagpapasaya kay Kat. What you see is what you get. They are happy, period. Komento ng netizens. Sabi naman ng isa, sana all may slide sa bahay. Instant playground anytime malungkot sa bahay. Pangarap ko rin na magkaroon ng slide sa bahay. Ang cute pala talaga niya. Congrats Katrin. Ganda ng bahay mo. Say naman ng isa. Marami rin ang natuwa dahil muli na naman silang nagkasama ni Alden Richard. Lately ay nagiging matunog ang pangalan ng dalawa matapos lang makitang madalas na magsama. Unang nagkasama sina Alden at Katrin sa pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019 na hinirang bilang highest grossing Philippine film of all time. Bagong ngunit napalitan na ito ng Rewind, nina Marian Rivera at Dendong Dantes na ipinalalabas noong December 2023. Sa kabilang balita naman, Janela natakot ng mga ICU ang anak, kaya kinansela muna ang concert. Nag-alala ng bonggang-bongga ang biglang ina si Janela Salvador nang maospital ang anak na si Jod dahil sa pneumonia. Kwento ng direktor at manager ng kapamilya actress-singer na si Manny Valiera na ICU kamakailan ang anak ni Janela at Marcos Patterson. Nakachikahan namin at ng ilang piling members ng showbiz. Pero si Direk Manny, kahapon sa presko ng upcoming project ng Regal Entertainment na Guilty Pleasure, starring Lovie Po, Jameson Blake at GM De Guzman. Ayon pa kay Direk Manny, talagang inatake ng matinding takot at anxiety si Janela nang isugod sa ICU ang anak kaya naman hindi na siya nakapag-rehearse at nakapag-promote ng kanyang concert. Nagka-pneumonia si Jude basta nagkasakit and he needed to be hospitalized at St. Luke's. 5 araw siya na ICU so syempre disturb ang otak ni Janela. Aside from that, syempre, you missed the band rehearsal. She also missed yung mga mall show. Nag-pack up kami ng 4 o 5 kasi hindi na siya makapag-focus dahil ang utak niya nasa anak, diba? At sa kabilang banda naman, JM De Guzman isang taon nang nanliligaw kay Donalyn. Naninigurado lang siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasagot ni Donalyn Bartolome ang kapamilya aktor na si JM De Guzman. Isang taon na ngayong nanliligaw si JM sa actress, singer at sexy vlogger at umaasa ang aktor na di umano darating din ang tamang panahon na makakamit din niya ang matamis na oo ni Donalyn. Nakachikahan ng bandera ang aktor nitong nagdaang Sabado, April 13 sa presko ng bago niyang moving under Regal Entertainment, ang Guilty Pleasure, kasama sina Lovie Po at Jameson Blake. Dito natanungan namin siya kung kamusta na ang kanyang love life at kung sinagot na ba siya ni Donalyn. Nanliligaw pa rin po ako, ang pag-amin ni JM sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Pero bakit nga ba until now ay hindi pa siya sinasagot ng dalaga? Ang dami-daming babaeng nagkakandara pa na maging jowa siya. May ilang netizens pa nga ang nagsabi na sila na lang ang jowain at wag nang si Donalyn. Paliwanag pa ni JM, siguro, naninigurado lang kasi baka pangit yung panliligaw ko, baka may mga sablay siguro. Pero nabanggit naman ni JM na exclusively dating sila ni Donalyn, meaning hindi sila lumalabas o nakikipag-date sa iba.